Isang maligayang araw po ng pagsamba sa ating lahat. Mga minamahal pong mga kapatid, isang pribilehiyo po at kagalakan sa inyong lingkod na magsalita ngayong araw na ito ng Sabat para sa ating pagsamba. Ang inyo pong lingkod ay si Pastor Mike Dalida, Tubong Oriental Mindoro, nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos sapagkat meron po tayong pagkakataong sumamba. So, nasa bahay man po tayo o nasa simbahan, ang mahalaga po ang ating puso ay sumasamba at nag-uumapaw sa pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. Yan po ang pinakamahalaga sa lahat. At ako po ay nagpapasalamat na bagaman hindi ko po kayo nakikita ng aktwal. Ano po? Mahalaga po ay nakikita niyo ako sa pamagitan ng inyong mga mata. Mahirap naman po na nakikita niyo ako sa pamagitan ng inyong tainga. At nais ko rin pong pasalamatan ang ating kapatid na nagkaloob ng awit ng papuri sa ating Panginoon, mga minamahal. Kumusta po kayo ngayong mga panahong ito ng GCQ? Ano po? Kumusta po ang ating buhay? Alam nyo, ang lockdown ay nakakatulong din po. Marami tayong blessing na natanggap dahil po diyan sa lockdown. At nakita po natin na sa panahon ng lockdown ay ano lang ba talaga ang ating kailangan? Ano po? Nakita natin kung paano ang Diyos ay nag-provide sa ating buhay. Hindi tayo nagutuman, hindi tayo nagkulang. At ang sabi nga po ni Pablo, ano po? Ang kailangan lamang natin ay damit at pagkain. Yan ang sabi niya roon sa aklat ng Timoteo. At si Jesus, ang ating Panginoong Jesus doon sa disyerto, ay kahit nga pagkain parang hindi ganun kahalaga para sa kanya. Sabi niya, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya ang pinakamahalaga ngayon, mga minamahal, ay meron po tayong Diyos, meron pong salita ng Diyos na lagi nating pinag-aaralan. Nais ko pong magsimula sa pamagitan po ng isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Mahal na Diyos, kami po ay mag-aaral ng inyong banal na salita ngayon. Ang akin pong dalangin, O Diyos, pagpalain niyo po ang aming mga minamahal na mga kapatid dito sa Novaliches na nakikinig sa araw na ito. Ang inyong blessing ang sumakanila. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang kanilang mga puso't isipan, puspusin ang inyong karunungan at kaunawaan na mula sa banal na Espiritu, samantalang aming pag-aaralan ang inyong mga banal na salita sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Alam nyo noong nag-umpisa pa lang po na maimbento ang mga eroplano, ang pagsakay sa eroplano, ay meron pong tatlong pinuno ng tribo na buong buhay po nila ay nakatira sila sa Sahara Desert. Ano po? Sila po'y pinalad na mailipad papunta po sa Paris, France. No? At inilibot po sila sa isang tour. Ipinakita ng guide sa kanila ang kagandahan ng Eiffel Tower. Okay? Pagkatapos yung Palace of Versailles. Kaya lang, parang dito sa mga taong tribo na ito ay parang hindi ito gaanong nakakamangha sa kanila. No? At nakita na rin nila yung tren, yung mga kotse, at saka yung teleponong ginagamit. Hindi nga lang cellphone, nakagaya ng ating mga gamit ngayon, ano? Pero, hindi sila masyadong namangha. Hindi sila masyadong nausisa, ano? Na-curious. Hindi sila naggulat nitong mga bagong invention na ito. Ano po? Pagkatapos, sila po ay inilakbay, inilibot po doon sa French Alps, doon sa mga kabundukan, at meron po silang isang nakita na talagang natahimik sila dahil sa lubhang pagkamangha. Ano po? Ano po yun?
Namangha sila doon sa isang falls na dumadagundong pabagsak sa mga bato. Ha? Sila'y naroon nakatayo na walang kibo. At talagang titig na titig. Naisip nila yung kanilang buhay. Yung ilang beses silang naglalakad ng ilang araw, marating lamang ang isang balon na kailangan nilang hukayin pa para lamang sa isang basong puno ng maputik na tubig. So manghang-mangha sila. Tapos, ang sabi ng tour guide, o tara na, meron pa tayong titingnang magandang kasunod na tanawin. Pero ayaw nilang kumilos. Nandun lang sila, nakatitig ng ganyan. Ang sabi ng mga tribesman ay, maghintay po muna tayo. Sabi ng tour guide, maghintay ng ano? Na matapos po ito. Sila po'y namamangha. Ano po? Na hindi nila lubos maisip na meron palang agos ng tubig na ito na nagbibigay buhay, na walang tigil at tuloy-tuloy na umaagos magpakailanman. Yan po. Pero hindi po ganyan sa naranasan ng mga taong tribo na ito ang nangyari po sa Israel, mga minamahal. Sa bayan ng Diyos, God provided every facility for them. Ibinigay po ng Diyos ang lahat. Hindi na nila kailangang maghukay ng tubig. Well provided po ang kanilang tubig. Minsan, natakam sila ng karne. Alam mo, naghanap sila ng karne. Binigyan sila ng pugo. Hanggang maglabasan ang karne sa kanilang mga ilong. Ha? Ang pagkain po nila ay made in heaven's bakery. Oo, habang tulog ka pa, natutulog ka, abay lumalagpak ng pagkain mo. In the morning, mamumulot ka na lang. And yet, there's a big problem with the Israelites. Ano po yung kanilang problema? Ang kanilang problema, yung kanilang karereklamo, murmur, ha? Minsan may narinig akong umaawit, ano? Sabi nung umaawit ay, more about Jesus. Akala ko more about Jesus, no? Yung pala more, ano? Hindi more. Against God. So, yun po ang kanilang ginagawa. Sila ay nagre-reklamo sa Diyos. Palatandaan ng kanilang unbelief. Yan na po ang problema ng kanilang mga magulang Yung mga ninuno nila na nauna sa kanila. At yan din po ang problema ng mga anak ng bagong henerasyon. At alam niyo po, nakarating po sila sa isang lugar na about 40 years ago. Imagine niyo po 40 years ago, nandun na rin po sila sa around that place. 15 months. Just 15 months. Kwentahin niyo po 15 buwan pagkatapos po nilang lumabas sa Egypt, sila'y naroon na rin po sa area na yon. Gaano kabilis yon? Halos 1 taon lang po. At during that time, sila po'y nagpadala ng 12 spies. At pagkatapos ay tiningnan, inexplore ng mga spies ang promised land. Pero alam nyo, pagbalik ng mga spies, itong problema ng Israel na ito, ang siyang bumulaga sa kanilang lahat. They complained, they murmured, and rebelled against God. Kaya't kinailangan nila na magpagala-gala sa ilang for 40 years. Malungkot po, ano? So, kung inyong babasahin po sa Aklat ng Bilang, chapter 33, Numbers, chapter 33, mababasa nyo po doon yung mga lugar na nagpalipat-lipat sila. At habang aking binabasa, nasabi ko, ang dami namang mga lugar na ito. Talagang sobra pa sila sa mga turista sa dami ng lugar na kanilang pinaglipatan ng kanilang pagkakampo. So, ang nangyari dahil sa kanilang karereklamo, they perished in the wilderness except for the 2 believing ones, from that old generation. Sino po sila? Si Joshua at si Caleb. And now here in Numbers chapter 21,
Kokonting talata lang po ito mga kapatid na atin pong pag-aaralan. Dito po sa Numbers chapter 21 ay makikita po natin ang kwento na the new generation of Israelites had just experienced their first victory in war. So, kinalaban po nila yung hari ng Arad. Nilabanan nila ito pong king ng mga Canaanites. At kanila pong natalo, ibinigay sa kanila ng Panginoon ang haring ito. So, nanalo sila sa laban, but then, the Edomites, ayaw silang padaanin kasi doon sa lugar na yon ay may mga borders, Canaanites dito sa gitna po, dyan po banda yung mga Philistines, so dito po ang mga Edomites, wala silang malusutan. Nakikiusap silang dadaan sa Edom pero ayaw silang, so they had to go around Edom. So instead of going north, they went a long, long way south. Para lang po maikutan nila ang Edom. Now in verse 5, ano po ang sabi dito mga minamahal? And the people spoke against God and against Moses. Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no food and no water, and our soul loathes this worthless bread. Sabi nila, Moses, walang pagkain, walang tubig, at kami sawang-sawa na, utang-utana sa walang kwentang tinapay na ito. Imagine that, mga kapatid. So ungrateful. Alam niyo po ba na that bread, ang tawag po ay mana. That bread represents Jesus, the bread of life. It represents also His Word. This is another bread of life. Yan po ay mababasa natin sa John chapter 6. So tayo po mga kapatid, kumusta naman po tayo? Tayo po ba ay nasasawa na sa salita ng Diyos? Utang-utang na ba tayo? Umay na tayo sa panalangin, sa mga bagay na tungkol sa Diyos? Simba na naman? Worship na naman? Huwag naman po sana mga minamahal. Naalala ko po minsang kami ng mga anak ko ay nananalangin at ginagawa po namin yung united prayer. Kaya isa-isa kaming nananalangin. Bali, yun po ay 4 na ikot kasi yung unang ikot po ay papuri. Pagkatapos ay mayroong confession. Pagkatapos ay may kahilingan at pagpapasalamat. Abay, sabi ba naman ng bunso kong anak, around 6 years old, going to 7, ang sabi niya, Panginoon, salamat sa ganito, sa ganyan. Hindi ko po alam kung kailan matatapos ang panalangin na ito, ang tagal-tagal po. Ay, nako. Napagod sa panalangin, mga minamahal. Siyempre naman, bata. Pero alam niyo ang mga bata ngayon, ang tagal-tagal sa gadget, pero pagka sa Panginoon, pahirapan pong akayin, mga kapatid. So, wag po tayong manawa sa Panginoon. Patuloy tayong magtapat, lalo na ngayong mga panahong ito na di hamak namang mas nakakaaliw ang mga bagay ng sanlibutan, di ba? Totoo po? Lalo na sa mga kabataan natin, ha? Pag Biblia ang ating babasahin, inip na agad tayo kahit na hindi pa naman masyadong nagtatagal. Pero pag ML, naku, kahit maghapon walang kain, walang tulog, okay lang. Bakit alam ko po yan? Karanasan ko po kasi yan. My life was almost destroyed by computer games, nung ako'y nasa kolehiyo. So mga kapatid, balik tayo sa mga Israelites. Ito po, nung sila'y nagreklamo na sawang-sawa na sila, ano po ang sabi sa verse 6? Babasahin ko. So the Lord sent fiery serpents among the people, and they bit the people, many of the people of Israel died.
Ito pong the Lord sent. Ano po? Ito po ay expression na the Lord had withdrawn His protecting care. So, tinanggal po niya ang kanyang protection, kagaya po nung nangyari kay Job. Nangalisin po niya ang kanyang protection. Sabi nung isang servant ni Job, Job, merong bumagsak na apoy galing sa Diyos. Pero, hindi po ang Diyos ang talagang nagpadala ng apoy. Alam nating ang destroyer, ang killer, ay walang iba kundi ang kaaway nating lahat. Siya ang may kagagawan pati po ng COVID at kung ano-anong mga salot at di magandang nangyayari sa mundo. Ang gusto ng Diyos ay magkaroon tayo ng buhay na masagana. But Satan wants to destroy your soul. Pero kung minsan, pagka tayo'y nagre-reklamo, pagka tayo'y nagre-rebelde sa Diyos, walang option ng Panginoon kundi alisin ang kanyang protection. Ano po? So sometimes God allows plagues because of people's ungratefulness and unbelief and rebellion. Yung ika'y reklamo ng reklamo, kawalan ng kontento. So marami pong namatay. Tinuklaw po sila ng ahas. Dito po sa aking distrito, and by the way, nais po kayong batiin mga taga Novaliches ng aking district, Metro San Pablo 2. Meron po ako ritong church na ang kanilang midweek at vespers ay maaga. Alas 4, alas 5, sila po yung magsisimula. Bago po magdilim, tapos na sila. Bakit? Kasi po yung church po namin, medyo looban, malaki po yung church. Pero nasa looban siya, napapalibutan siya ng mga pinyahan at mga taniman, so marami pong mga kobra. May kwento ko po na isa sa mga cases sa lugar na iyon, merong isang kabataang natutulog na siguro po'y dumaan ang kobra sa may tapat niya, gumalaw siya, tinuklaw ng kobra. Pagising niya, patay na pala siya. Yun po. So, yun. Alam nyo naman, kapag natuklaw tayo ng venomous snakes, di ba? Balik po tayo sa pangyayari. Dito po sa verse 7, ang sabi dito, Therefore, the people came to Moses and said, We have sinned, for we have spoken against the Lord and against you. Pray to the Lord that He take away the serpents from us. So Moses prayed for the people. Alam niyo po, ang initial na reaction sa isang pangyayaring hindi maganda ay walang iba kundi ang magsisi at ang manalangin. Repentance and prayer. Kaya kung nung panahon po ng COVID-19, ng lockdown, tayo po ay nananalangin, we were doing the right thing. So, panalangin po, marami pong kayang gawin ang panalangin sa ating buhay. So, ipinanalangin po sila ni Moses. Ang request ng mga tao ay alisin ang mga ahas. Pero ang sabi ng Panginoon kay Moises, verse 8, Then the Lord said to Moses, Make a fiery serpent and set it on a pole, and it shall be that everyone who is bitten, when he looks at it, shall live. So, ano po ang gustong ituro sa atin sa mga talatang ito? God doesn't take away the serpents. Hindi po aalisin ng Diyos ang ahas. So, katulad po ngayon, nasa GCQ na tayo, huwag tayong kumpiyansa after lockdown. Po? Dahil pagkatapos po ng COVID, maring may sunod pa. It's not a bright picture, pero it's the reality, mga minamahal. Before the best, which is yet to come, there comes the worst. Makakaranas tayo ng mga digmaan, mga kalamidad, salot, baka bandarian, tagutom, at iba't iba pang mga tiisin sa buhay.
So God will not take all these things, hindi po niya alisin. Pagdating naman po sa spiritual na buhay, serpents are symbols of sin, mga kasalanan. So God will not take away the bites of sin, kahit po tayo'y halos duguan na. But God points us to the cure. Itinuturo po sa atin ng Diyos kung paano po tayong gagaling. Mababasa po sa John chapter 3, 14-16. Ganito po ang sinasabi. Just as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. At sa pinakapaboritong talata, ang sabi doon, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Friends, brothers, Jesus is the cure to our disease. Jesus is the cure to our sorrows. Jesus is the cure to our hurts. Jesus is the cure to our wounded prides. Jesus is the cure to our sins. Huwag tayong tumingin ng may sobrang takot at pag-aalala sa mga pandemic o sa anumang bagay na maaring mangyari sa atin, mga minamahal. Just look to Jesus and live. Look to Jesus and live. Na-imagine ko nga, mga kapatid, na doon sa mga Israelites, ang daming tinutuklaw ng ahas at may isang batang naghihingalo sa kandungan ng kanyang ina. At ang tanong niya ay, Mama, mamamatay na ba ako? At ang kawawang ina naman ay sasagot, Hindi, anak ko, hindi ka mamamatay. Look at the bronze serpent. Mabubuhay ka, mabubuhay ka. At ang bata ay nagsisikap. He was trying to turn his eyes upon the bronze serpent na naroon sa dulo ng pool. At ang himala ng mga himala, mga kapatid, he lived. Opo, mga kapatid, the good news is, the cure is not exclusive for anyone. The cure is for everyone. Maganda po ang sabi ng talata doon sa Numbers chapter 21. Ano po ang sabi doon? If a serpent had bitten anyone, when he looked at the bronze serpent, he lived. Ang lunas ay para sa sino man. Anyone. Ang sabi po ng John 3:16, whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Ang ganda po, mga minamahal. Ano po? Mga kapatid, baka ang sino mang ito ay ang ating kapitbahay na halos mamatay na sa pag-aalala sa COVID-19. Point them to Jesus. O baka ito'y ang inyong kaibigan na lubhang nangangamba kung ano na ang hatid ng bukas, mga minamahal. Point him to Jesus. Baka ito'y ang pamilyang hindi natin kilala, malapit lang diyan sa atin, na literal nang mamamatay sa gutom dahil sa hirap ng buhay. Mga minamahal ko, point them to our Savior by showing them His love. Opo, mga kaibigan, mga kapatid, ang ating mundong ito ay lilipas sa kawalang kabuluhan. Maraming bagay po na nakita natin nung lockdown na hindi naman pala ganoon kahalaga. At banda riyan, mga minamahal, we can't even buy or sell. Alam niyo po? That's why the Apostle Paul admonishes us in our key text. Dito po sa Hebrews chapter 12 verse 2. Ano pong sinasabi? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Nako po. Kaya sa mga mahal na mga kapatid, alisin po natin ang ating mga isipan sa ating mga problema, pinansyal man yan, sa pamilya o kung saan, at alisin po natin ang ating mga puso sa mga bagay ng mundong ito. Let us look
unto Jesus, the author and finisher of our faith. Pagtiisan po natin ang ating mga cross, kagaya niya. Let's endure the cross. Sapagkat sabi din po niya, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Panghuli mga kapatid, let us look to Jesus, assured that He is looking at us. Noon pong World War II, ang London po sa England ay binobomba ng mga eroplano ng Germans. So ang mga tao ay kinakailangang magtago sa mga bomb shelters, underground shelters. At merong mag-ama, sila na lang ang natirang buhay, dahil ang nanay ay nasabugan ng bomba kasama ng mga magkakapatid, at itong mag-ama lang po ang nakasurvive, yung tatay at ang kanyang anak na babae. So kasama ng iba pang mga tao roon, siksikan sila sa bomb shelter, madilim, walang kuryente, iba't ibang amoy, halo-halo ng amoy, mga minamahal. Noong gabi, ang sabi ng bata, "Papa, natatakot po ako. Takot na takot po ako, Papa." Hindi siya makatulog. Balais yung bata. Talagang pihit siya ng pihit. At ang sabi niya sa dilim, "Pa, nakatingin ka po ba sa akin?" At ang sabi ng ama, "Oo anak, nakatingin ako sa iyo. Matulog ka na." Maya-maya, ang bata ay kumilos, gising pa rin. Ang sabi niya, "Papa, nakatingin ka po ba sa akin?" Kaya't kinuha ng ama ang kamay ng bata, mga 3 years old, na batang babae. Ang sabi niya, "Anak, hawakan mo. Ang mukha ko'y nakatingin sa iyo." At ang bata ay nakatulog ng mahimbing. Mga kapatid, kahit sa pinakamadilim na karanasan na maaring sumapit sa ating buhay, makakaasa tayo na ang mukha ng ating Panginoong Hesus, ang mukha ng ating Ama, ay nakatingin sa atin. Ang tanong, mga minamahal, hindi ka ba titingin sa Kanya? Hindi ka ba magtitiwala sa Kanya? Ito nawa ang ating maging pagpapasya ngayon sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Amen.